Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Meron pong kondisyon na binigay itong kampo ni Duterte. Kasi, di ba, nung isang araw, yung podcast ni PBBM, sabi niya, willing siyang makipag-reconciliate o makipagkasundo muli sa mga Duterte. Sabi ni PBBM, ka-coffee, itong reconciliation sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Ngayon, ito may kondisyon itong kampo ni Digong para daw maging posible itong reconciliation. Aba? Nakakatawa no? Sila yung wala sa posisyon, sila yung magbibigay ng kondisyon. Si PBBM na ngayon nagpakumbaba. Biruin mo presidente na, pinakamataas na leader ng bansa, samantalang si Digong, dating presidente, baga luma na, nakabilanggo pa. Tapos ang magsaset ng conditions pa dito sa reconciliation ay ang kampo ni Digong. Alam mo kung ano yung kondisyon? Sabi nila, Marcos, iuwi mo si Digong dito sa Pilipinas at posible ang reconciliation na sinasabi mo. Wow! Aba, matindi naman pala. Aba, matindi. Kayo yung nag-set ng ng kondisyon? Nasaan na yun? Ito headline ng One News Reconciliation possible if Marcos brings Duterte back home. Sabi po ni Salvador Panelo. Paano mangyayari yun? Anong say ni PBBM dyan? Ibig sabihin, ayaw nila makipagkasundo kasi nagbibigay sila ng kondisyon na imposible. Una, walang magagawa si PBBM sa kaso na yan. ICC yan, International Criminal Court yan. Nandiyan na yan. Nasa The Hague na yan, nasa the Netherlands na. Anong gusto nyo mangyari? Sabihin ni PBBM sa ICC o pakawalan nyo yung kinulong nyo dyan na si Rodrigo Duterte, pakawalan nyo. Anong powers meron si PBBM? Anong jurisdiction meron si PBBM over ICC para mapagsabihan niya yan na pakawalan ng kanilang pugante? Hindi pala pugante, bilanggo. Ano say ni PBBM dyan? ICC yan, independent yan, wala kaming say dyan, walang say ang gobyerno dyan. Now, nagbibigay sila ng mga kondisyones na imposible. Ibig sabihin, ayaw nila na makipagkasundo. Ganun lang yun Parang usapang magkaibigan. O sige, bati na tayo. Pero sasabihin ng isa, abutin mo muna yung ulap. Paano mo abutin? Nandito ka sa baba, maabot mo yun? Though possible, at little percentage posible, pero malabong mangyari as of the moment. Ang masaklap, kayo pa talaga magsiset ng conditions. Nagpakumbaba na nga ang presidente willing na makipagkasundo sa inyo. Let's settle all these politics and let us work together. Yan ang sinasabi ng presidente. Tapos nagmamatigas pa kayo. Kagabi, nakinig ako kagabi ng live ni Harry Roque. Importante din kasi na alam natin yung kanilang ginagawa doon sa live ni Harry Roque, lumabas yung kapatid ni Digong, si Bong Duterte, bunsong kapatid ni Digong. Tapos tinanong siya ni Roque, ano daw po yung nangyari? Kumusta si Digong? Hindi ko alam kay Roque, bakit hindi ka pinapapasok? Hindi pinapapasok si Roque diyan sa kulungan, diyan sa ICC. Anyway, diba siya pamilya kasi, feeling lang naman. So tinanong si Bong Duterte about doon sa reaction niya na si PBBM willing mag-reconciliate o makipagkasundo kay sa mga Duterte. Sabi daw ni Digong, ganun daw yung reaction. Dinedemonstrate ni Bong Duterte. Walang say, walang sinabing salita, pero that gesture implies no. Wala na. At sinasabi pa niya, kasi sinabi daw na si Sara Duterte gusto ng bloodbath dyan sa impeachment trial. Ang sabi daw ni Digong, base doon sa statement ni Bong Duterte sabi daw ni Digong, binalaan ko na kayo. Matapang yan si Inday. Ano ibig sabihin? Porkit matapang, hindi mo na pwedeng papanagutin sa mga krimeng ginawa niya? Sa mga kasalanan niya? Ano yun? Unfair naman yun. Unfair yun. Ano yun? Pabor lang sa inyo. Dahil matapang yan. O sige, wag nang gating galawin yan. Ganun ba gusto nyo gawin ni PBBM? O sige, wag nyo nang awayin si Sara Duterte kasi matapang yan Hayaan nyo nang waldasin yan, ng pera. Natitirang pera ng OVP. Ganun ba dapat yun? O winaldas yung confidential funds. So millions of pesos winaldas yan. In fact, yung 125 alone 125 million pesos in just 11 days winaldas
Ano gusto sabihin ni PBBM dyan? Hayaan nyo na yan. Kasi matapang yan. Kasi winarningan na tayo ni Digong, matapang yan. Huwag natin galawin. Ganun ba? DDS, ganun ang gusto nyo mangyari? At todo tanggol pa rin kayo? Former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said reconciliation between President Marcos and the Duterte family is possible if the chief executive takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the Philippines. Di wow. Kayo pa talaga nag-set ng conditions eh. Napanood nyo na ba yun? Teka, hanapin natin. Maganda yun eh. Yung interview na yun ni Katunying, in fairness marami rin realizations doon sa sa podcast ni PBBM. Inabuso din kasi talaga siya. Mabait talaga ang presidente. Awa na ang Pilipino sa Wait lang. Hanapin ko lang yung portion na yun. Bigay na ang peace. Ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Sunod na dyan yung portion. Ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo. Huwag na natin tanggalin. Huwag na kayo kasi manggulo. Parting shot nyo na lang doon po sa mga wait lang. natin. Nauna, wait lang. Ako, lagi nga pare. Hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan sundo pa sa mga Ito na. nararamdaman ng tao yun. At yun ang hinahanap nila eh. Bigay natin sa nila. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto nyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan kong kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Diba? Napakabait ng presidente. In fact, pinakamabait siguro na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Na-experience natin gaano kabait si PBBM dahil nakaka-attend tayo ng mga events ng Malacanang. Inaabuso lang. Hindi natin sinasabi na walang nang-aabuso from within Meron din po, even members of the cabinet, even officials of the government, at some point, nang-aabuso sa presidente. At sinasabi naman ng presidente yan, tinatanggal yan. Pinapaalis na lang. Sabi pa nga ni Katunying, graceful exit pa kasi ang reason may problema sa kalusugan and will focus on their health. Diba? Graceful exit. Sige, hindi ka pinahiya. Ganyan kabait ang presidente. Imbis ay ipahiya ka na may mga aligasyon ka ng corruption, may mga ganito kang ginawa kaya tatanggalin ka, binibigyan ka pa rin ng dignidad. Pinapalabas pa rin na magpo-focus ka sa pamilya mo, sa kalusugan mo. Which I think, okay lang din naman. Okay lang din naman, pero sa iba hindi pwede kasi parang pinagtatakpan mo pa. Though hindi pa kasi conclusive, di ba? Kasi may mga pending cases pa. Ganyan kabait ang presidente, to the point yan na sinasamantala. Now, anong nangyari? Sa sobrang bait ng presidente, first year niya, second year, dyan uminit yung mga maisog rally Hindi ko talaga makakalimutan yung maisog rally kasi sila yung nagsimula niyan yung mga kilos protesta nila. First year, second year ng presidente, alam nila mabait si PBBM Alam nila maaagaw, alam nila. Akala nila, alam nila at akala nila maaagaw nila ang presidency kay PBBM. Kaya nagsimula sila niya ng maisog rally. Tapos nabulgar pa yung mga korupsyon ni Vic Rodriguez. Ayan, nag-initiate na sila ng maisog rally. Total, mabait naman si PBBM, o mag-rally tayo. Kasi baka mag-resign yan, kasi mabait yan. Baka umalis sa pwesto yan dahil mabait yan. Alam nila mabait hindi nila alam. Strategic. Hindi nila alam na hindi bababa sa pwesto at lalaban. Napahiya sila.
In-underestimate kasi nila ang presidente. Kasi sinabi na ni Digong principal nila si Digong leader nila si Digong, sinasabi weak leader ang presidente. Sabi din ni Lacson, maganda rin yung sinasabi ni Lacson, na may misinterpret ng mga tao yung pagiging mabait na leader ni PBBM into being a weak president. Nagigets nyo ka-coffee yung point ni Lacson? Dahil mabait ang presidente, ini-equate nila yan sa pagiging weak. Ganun ba yun? Hindi naman Pero, tama si Lacson, observation niya yan. Yung iba, ang interpretasyon nila ng mabait ay weak. Kasi yun din ang sinasabi ni Digong dahil yan ay traditional na definition, traditional na interpretation nila ng weakness. Nakatikim sila. Kaya sila napahiya dyan sa Maisog Rally. Hindi nila tinantanan yan Kasi even si Roque dati kakampiyan dahil sa unit team Akala nila mapapatalsik nila. Todo effort sila Kasi pag napatalsik nila si PBBM, sinong uupo? Si Sara. Pag si Sara na iupo, ano si Harry Roque? Baka executive secretary yan. Diba? Or balik ulit yan sa presidential spokesperson, balik ulit sa kapangyarihan yan. O magpopogo lawyer na naman yan. At si Sara Duterte baka yung mga sinuspending pogo, yung pinatigil na pogo, baka balik operasyon na naman yan. Nadloko na. At andiyan si Roque, maglalabi, magko-connect, mag-aabogado sa pogo. Wala na, balik na naman tayo. Yan yung plano nila. Na-underestimate nila si PBBM. Tapos ito nangyari gusto na makipagkasundo ni PBBM. Ang masaklap, kayo pa magbibigay ng kondisyones. Matindi naman kayo ka-coffee. Sobra-sobra naman kayo dyan. Diba? Kayo pa talaga magsasat ng conditions. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na once na si Sara Duterte maging presidente, ibig sabihin, if ever hindi siya ma-impeach, si Harry Roque babalik sa posisyon niyan. Definitely, 100% babalik sa posisyon niyan dahil kaibigan ni Sara Duterte yan Na si Harry Roque mismo, isang pugante, and eventually this week, lalabas yung warrant of tawag niyan, yung red notice mula sa Interpol, nilaglag na mismo ni Panelo. Segue tayo sa topic na to. Panelo, ang sinasabi ni Panelo, Roque appears to be a pogo lawyer. So once bumalik sila sa kapangyarihan, ayan, lawyering na naman yan for the Pogo companies. Balik na naman itong Pogo. Former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo believes that his colleague from the Duterte administration, former presidential spokesperson Harry Roque, is not a victim of political persecution, as it appears that Roque acted as a lawyer for a Philippine offshore gaming operator, Pogo Hub. Si Panelo na mismo yan. Si Panelo ba sinuhulan ni PBBM para sabihin niyang statement na yan? Definitely not. Si Panelo ba kakampi na ng administrasyon? Hindi. Solid Duterte yan. Pero siya mismo, sa kanya mismo nang galing yan. Na si Harry Roque appears to be a pogo lawyer. Tapos sasabihin ni Roque, political persecution yan. At lahat ng sinasabi against him ay political persecution. Ano to? Paano naging political persecution yung statement na to ni Panelo? Naku, problematic to Roque. During an interview with One News, Panelo was asked about the arrest order issued by the Regional Trial Court Branch 118 dyan po sa Angeles City, dyan sa Pampanga, against Roque for, alam nyo na, human trafficking na kaso yan. Hindi ito bailable. Ibig sabihin, pag na-aresto ka, hindi ka makakapagpiyansa. Habang umuusad yung hearing, nakakulong ka. This is related to the Lucky South 99 Pogo Hub, which authorities raided in June 2024. Panelo advised Roque to return to the Philippines and face the charges filed against him. Correct. Ang problema, si Roque naninindigan. No, hindi ako susuko. Puntahan nyo ako, nandito ako. Confident pa siya kahapon Andito ako sa The Hague, puntahan nyo ako. Kasi alam niya na hindi siya pwede damputin basta-basta ng Philippine government, diba? Dahil dadaan sa Interpol yan, and then Interpol will coordinate with the Dutch authority, and then Dutch authority will do the arrest. At naninindigan siya dahil applicant siya for asylum, hindi siya pwedeng arestuhin. Sige, yan ang panindigan mo. Sige, hawakan mo na yan, ka-coffee. Hawakan mo na yung paninindigan mo yan. Baka bigla ka na lang magulat, arestuhin ka na ng Interpol or ng Dutch authority. Di ba? O, huwag kayo magbigay ng kondisyon. Kumbaga, sabi nga sa negotiation beggars cannot set conditions, di ba? O, beggars cannot be choosy. Diba? Inalok na kayo ng presidente ng reconciliation, do the initiative. Kayo na mag-initiate na makipagkasundo sa presidente. Extend your hands to the president.
Alam naman, presidente lalapit sa inyo, kakato kay Sara. Sara, okay ka pa ba? Bati na tayo para magtrabaho ka na kasi ilang taong ka nang sumasahod, di ka nagtatrabaho. Ganon gusto nyo mangyari. So, presidente, lalapit ang presidente. O, isa-isahin kayo, pati si Roque, puntahan siya dyan. O, Roque, bati na tayo. Ganon gusto nyo gawin ng presidente. Ano kayo? Hello? Hindi mangyayari yan. Kayo mag-initiate. At huwag kayo mag-set ng conditions. Sobra naman kayo mag-set ng conditions. Diba? Sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee please. Like and follow. Mga nasa Facebook, nasa YouTube, subscribe. And nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo.